Nagkasanaman ng inspeksyon ng Joint Price Monitoring Teams ng Department of Agriculture at Department of Trade and Industry diyan po sa Alabang Public Market kaninang umaga para matiyak na tama po ang presyuhan ng mga agri-products katulad po ng manok, baboy, bigas, isda at mga gulay. Pero sa ginawa po nilang pag-iikot ay nadiskubre po nila na mas mataas ang presyo ng karne ng baboy sa nasabing palengke. Bagay na target pong masolusyonan ng ahensya ngayong Hulyo. Si Erlo Bringas sa detalye. Nagkasamuli ng Joint Price Monitoring ang Department of Trade and Industry at Department of Agriculture sa Alabang Public Market sa Muntinlupa ngayong araw. Unang pinuntahan ng mga opisyal mula sa DA at DTI ay ang mga tindahan ng bigas. Sunod na pinuntahan din ang bentahan ng 20 pesos na bigas, maging sa gulayan at fish section ay tinungo din. Ayon kay DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr., sa kanilang naging pag-iikot dito nakita nila na maayos naman na at abot kaya na halos lahat ng presyo ng bilihin. Sa patuloy nilang ginagawang interventions para mapababa ang presyo ng mga ito. Katulad na lamang din ng naging kautusan ni Pangulong Bongbong Marcos na magkaroon ng 20 pesos na kada kilo ng bigas. In general, doon sa rice area ay maganda naman yung nakita natin at Sec Roque can attest to that the prices are reasonable, sumusunod sa MSRP at meron na doon namin nakitang bigas na 35 pesos, no? Sa tatlong outlets na pinuntahan namin. So malaking bagay yon at nung Disyembre at Enero na umiikot kami ni Sec Roque, nakakita kami pa ng 64 pesos, no? Na bigas. Ngayon wala na yon. Pinakamataas na imported is 45 based on MSRP. Manok naman medyo pareho lang, stable. Vegetables are generally low, no? Mura ang vegetables ngayon. Kamatis 50. Tapos ang isda okay naman. Galunggong 200. Mga lumahan. Problema talaga yung baboy. Yung baboy 490, 450 nakita sa liempo, no? So 390, 380, 400 sa pigi, kasim. Yun ang ina-address natin. At dahil nga nakita pa nilang mataas pa rin ang presyo ng baboy sa Alabang Market na umaabot ng 490 pesos ang kada kilo, may mga intervention silang pananatilihin para mas maging affordable ang presyo nito sa merkado. Isa na nga dyan ang mismong Food Terminal Incorporated na ang didirekta na sa mga farms para mas makamura ng presyo sa karne ng baboy. Well, partly it is the FTI buying direct from the farms mismo at ang FTI na rin magpapakatay, tapos FTI na rin magdi-deliver sa mga retailers. Tapos bibigyan din yung retailers ng margins nila para may kita pa rin yung retailers. So we're trying to cut out the middleman. Yan naman ang isang utos ni Pangulo na bawasan, hindi naman totally mawawala ang middleman, no? Pero ang utos ni Pangulo ay bawasan ang middleman. Gawa ng paraan para mas makamura ang taong bayan. Dahil sa nakita pa ding pagtaas ng presyo, nakatakda namang ipatupad muli ng DA ang MSRP sa mga karne ng baboy sa maraming palengke para makontrol ang presyo nito at hindi pagsamantalahan na may epektong malaki kasi sa mga consumer. Sabi ng DA, may mga iayos lang sila ng mga batas para mailatag na maayos ang polisiya sa MSRP. Well, hopefully we will just try to follow yung MSRP na pinull out natin, no? Kung ngayon may 490, if I remember correctly, yung pigi 380 dapat, no? Tapos yung kasim pigi dapat 340. 340. Yung about sa farmer. So since bibili na po possibly ang FTI sa mga farmers, wala nang price control, sir. Hindi, i-reinstate pa rin namin yun. I-reinstate yun definitely. Dahil dapat may guide ang mga consumers para pag pumunta sila sa mga nagbebenta sa retail, siyempre, sisingilin nila yung mga retailer na, oy, sabi na dapat MSRP nyo, ganito, di ba? So, importante meron nun. And as I mentioned a while ago, ang target ko is end of July or first week of August. Ang Department of Trade and Industry handa namang tumulong sa DA sa pagpapatupad ng tamang presyuhan ng mga bilihin tulad ng karne ng baboy sa mga palengke at supermarket. Tuwiran din anilang ginagawa nilang price monitoring para matiyak
ang presyuhan ng mga pagkain at marami pang iba. If they tell us to monitor and enforce the prices ng bigas, ng baboy, ng other mga gulay, yun ang ginagawa namin. We do that on a daily basis for basic necessities and prime commodities. So, nadagdag na rin sa amin yung pag-monitor and pag-enforce ng prices ng bigas and also mga baboy, manok. Erlo Bringas para sa Mata ng Agila, matatag, matapa, matapa.